Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. Pakibati ang katabi at sumainyo rin. Magandang gabi po sa lahat. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma at ito po ay unang misa pandangal. Tama po ba ako? Devotional Mass. O yan, English po kasi. Unang devotional Mass sa ating Inang Maria, Mary Mirror of Justice. Ako po si Father Miguel at ako po ngayon ay nasa National Shrine of the Sacred Heart. Makati rin po. Alam niyo po, ang Makati, 2 hours. Makati, pag ang biyahe mo, Makati, papuntang Makati, 2 hours pa rin po yun. Matraffic pa rin po. Ay, hindi pala. Tagig na pala kayo. Oo. Ayan. First time ko po dito. Although I know some friends of mine, some priests who are friends also, na galing po sa MMJP. At syempre, binabati ko po si Father Godwin. Father, hello. Baka nakikita niya tayo sa live. Ayan. Mga kapatid, ngayon pong Kwaresma, marami tayong mga ginagawang mga tradisyon. Di po ba? Ang dami-dami, lalo na pagsasapit ang Holy Week. Pero syempre, mga Kristiyano, Katoliko, mahirap maging Kristiyano. Tama o tama? Tama. Para sa inyo, ano para sa inyo ang pinakamahirap na gawin bilang isang Kristiyano? Huwag niyo nang sagutin ng malakas. Sige nga, isipin mo lang, ano yung pinakamahirap gampanan bilang Kristiyano? Siguro yung paggising ng maaga, pag magsisimba. Yung iba, hindi naman. Siguro yung pagsasakripisyo, hindi pagkain ng masasarap o ng karne kapag Lent, di ba? Marami tayong pwedeng sagot. May nagtanong po sa akin, Father, bilang pare, ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging pare? Tinanong ako, isang kabataan, siguro gusto rin niya maging pare. So talagang iniisip ko, ano kayang pinakamahirap? Mahirap yung makiphalubilo sa mga tao, mahirap gumising ng maaga, ang daming mahirap eh. Pero alam nyo, kung tutuusin, ang pinakamahirap bilang pare ay yung challenge na gawin ang kung ano man yung aking itinuturo. The most difficult part is to practice what I preach. At siguro nakaka-relate kayo doon. Madali lang naman talaga maging Kristiyano, pero ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging Kristiyano ay yung kumilos bilang Kristiyano. Magkaroon ng asal Kristiyano. Amen? Yan. Madali lang magdasal, pero mahirap magpakabuting asal. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha ba nagpapakabuting asal yan? Nako, mahirap. And in many ways, ito yung hamon para sa atin. At ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya, ang mga eskriba at mga pariseyo, gawin ninyo ang itinuturo nila. Pakinggan ninyo ang itinuturo nila at gawin. Pero, huwag niyong tutularan ang kanilang ginagawa. Grabe yun. Do what they tell you, but do not do what they are doing. Dahil hindi tumutugma yung kanilang sinasabi sa kanilang halimbawa. At sana wag naman sanang yun ang sabihin sa ating mga Kristiyano. Oy, si sister na dasal ng dasal, hindi naman mabuti yung kanyang asal. Nako! Bato-bato sa langit ang tamaan, masakit. Oh, di ba? Masakit. Oh. Si brother, serve ng serve. Pero pag nasa bahay, inom naman ng inom. Nako!
Di ba? Si kuya o si ate. O may mga kabataan tayo dito, di ba? Si kuya, si ate, panay ang turo sa amin ng mabubuting asal. Pero sila naman yung unang mga nagmumura. O, marami mga ganyan, ano? The problem is not our teaching. We have to teach, but we also have to do what we are teaching. Practice what you preach. Pakisabi ngayon, practice what you preach. Kung ano man ang sinasabi mo, gawin mo. Pero pwede ko ba kayong dagdagan pa ng isa? Okay lang ba? Baliktarin natin. Preach what you practice. Anong pagkakaiba nun, Father? Practice what you preach, ibig sabihin nun, gawin mo yung tinuturo mo. Pero pag binaliktad mo yan, preach what you practice, ibig sabihin, mangaral ka dun lang sa mga bagay na ginagawa mo na. Ginagawa mo na muna dapat. Una dapat muna yung gawa. Magdasal ka. Magpakabait ka. Umayos ka sa buhay mo. Saka ka palang may karapatang mangaral sa iba. Nakuha niyo yung pagkakaiba? At yun yung mas malalim. Preach what you practice. Tayo pong mga nasa simbahan at tayo mga nakapalibot dito, preach what you practice. Sana bago ka mangaral, bago ka magalit, bago ka mamuna sa iba, sana ginagawa na muna natin. Pakitapik yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, narinig mo yon? Oh. Gawin mo muna bago mo sabihin sa iba. Amen? Amen. Alam nyo, napakadali po nitong sabihin sa mga politicians, kay Father, yung mga public figures, di ba? Pero, ngayong Kwaresma, Lenten season, tignan natin ang ating sarili. Kailan yung mga pagkakataon na hindi nagtutugma yung ginagawa ko sa sinasabi ko? Panay sabi na lang ba ako? Panay pangaral na lang ba ako? Pero pag wala nang nakatingin, kahit ano na pwede kong gawin. Halimbawa po, ngayon pong Kwaresma, meron tayo mga penance, di ba? Hindi ako kakain ng karne, hindi ako magso-social media. Alam niyo po, ako, mahilig po kasi ako sa matatamis. At kapag kumakain ako, kailangan merong dessert. Di ba? May konting matamis sa dulo. Kaya sabi ko, ngayong Kwaresma, hindi ako kakain ng matamis pagkatapos ng aking mga meals. Di ba? Napakahirap po. Grabe. Nung mga unang araw, aaminin ko na sa inyo, pagkatapos kumain, sabay-sabay, di ba? Pagpasok ko sa kwarto ko, doon ako kakain ng matamis. Sabi ko, sandali, sino mang niloloko ko? Hindi ko naman niloloko yung mga kasama ko. Ang Diyos lang naman na nakakakita sa akin eh. Sino ba? Paano ko sasabihin sa ibang tao na mag-ayuno kayo kung ako mismo hindi ako makapag-ayuno? Kaya ngayon, nakaraan at second Sunday of Lent na sa awa at habag ng Diyos. Second Sunday of Lent, nung 2 days pa lang naman, kaya 2 days, 2 days pa lang. Sabi ko, Lord, gusto kong maging totoo sa aking sinasabi. Hindi lang yung salita lang ako ng salita, dapat ginagawa ko rin na ikaw lang ang nakakakita. Kaya so far, so good. Okay pa naman. Kaya sana mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng misa at pagpapatuloy ng Kwaresma, hindi lang sana pangaral ang sinasabi natin, kundi ginagawa natin, lalo na kung walang nakakakita.
Panginoong Hesus, maraming salamat po dahil pinapaalala mo sa amin na ang puso, ang tunay na pusong may habag ay siyang gumagawa ng kung ano ang pinapangaral. Teach us, Lord, to practice what we preach, na sana'y magkatugma ang aming sinasabi sa aming ginagawa. Amen.